Nito lang November 15 mga kapatid, isang kahindik-hindik na insidente ang naganap sa loob mismo ng isang pampasahirong bus na pag-aari ng Provincial Bus Company na Victory Liner, kung saan dalawang personahe ang basta na lamang binaril ng dalawang kalalakihan na nagresulta ng ura mismo nitong pagkasawi. Sa umpisa mga kapatid ay talagang hindi pa matukoy kung sino ang nasa likod ng mga pagpaslang, ngunit habang gumugulong ang investigasyon, lumilitaw na ang sariling anak mismo ng naturang biktima ang sangkot at posibleng nasa likod ng naturang brutal na pagkasawi ng dalawang pasahero. Kung kaya't ang tanong, paano ba humantong sa isang nakakapanlumong pagpaslang ang noipayapang biyahe ng dalawang biktima? Ano ba ang motibo ng mga suspect sa brutal na pagbawi ng kanilang buhay? At sino-sino ba ang dalawang biktimang ito? November 15, 2023, payapang binabaybay ng isang Victory Liner bus ang regular nitong ruta mula Cauayan City sa Isabela hanggang Maynila. Ang partikular na bus na ito ay umaalis mula sa terminal ng Cauayan bandang tanghali. Karaniwan naman itong humihinto sa Santiago City at iba't ibang bayan sa kahabaan ng Maharlika Highway sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa terminal pa lang sa Cauayan, magkasabay na nasumakay ang dalawang pasaherong lalaki at babae. Sa mga sandaling iyon, nakaupong magkatabi ang dalawa malapit sa harapan ng bus at kaswal na nag-uusap. Maya-maya pa, pagdating ng bus sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, dalawang lalaki naman ang sumakay at umupo sa may likuran na bahagi nito. Pasado alas 12 ng tanghali, kasagsagan ng sikat ng araw, habang binabagtas ng bus ang barangay Minuli sa munisipalidad ng Caranglan. Bahagyang lumapit sa unahan ang dalawang lalaki na nooy sumakay mula sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Armado pala ang mga ito ng kalibre 45 at walang ano-ano'y kalmadong nilapitan ang dalawang pasaherong nasa unahan at walang babalang malapitang pinunteriya ang ulo ng mga biktima gamit ang kanilang baril habang natutulog sa kanilang kinauupuan na suot ang kanilang mga face mask. Makailang beses na nagpaputok ng malapitan ang mga suspitsado na naging resulta ng agarang pagkasawi ng dalawang biktima bago nito inutusan ang nagulat na driver na buksan ang pinto ng bus para makalabas sila. Ang buong insidente ay nakuna ng dashboard camera ng bus at ang nakakagambalang video ay naging viral online. Matapos ang insidente at nang makaalis na ang dalawang salarin, agad inireport ng nangangatog na driver sa pinakamalapit na pulisya sa Joson Police Outpost ang nangyari. Agad na dumating ang mga opisyal sa pinangyarihan at doon nakita nila ang mga biktimang lalaki at babae na naliligo sa kanilang sariling dugo at wala ng buhay sa kanilang mga upuan. Nakita din dito ang tig-apat na tama ng baril sa kanilang ulo at leeg, ngunit wala naman umanong kinuha sa kanilang mga gamit. Agad naglunsad ang Caranglan Municipal Police ng malawakang manhunt operation para matukoy at mahuli ang mga salarin. Tumutulong din sa investigasyon ang mga puwersang panlalawigan sa buong Nueva Ecija. Ang driver ng bus ay nagbigay ng detalyadong paglalarawan ng mga suspect na nakasuot lamang ng mga maskara sa mukha at ang mga pulisya ay agad na nangalap ng mga statement ng saksi at masusing sinusuri ang kuha ng CCTV para sa higit pang mga impormasyon. Ayon sa investigasyon, ang dalawang biktima ay magka-live-in partner na kinilalang si Arman Bautista, 55 taong gulang na tubong Coronadal, South Cotabato, at si Gloria Mendoza Quiliano, 60 taong gulang na mula naman sa Cauayan City, Isabela at parehong nagmamay-ari ng isang maliit na negosyo. Si Arman Bautista ay mayroon umanong isang maliit na hardware sa Santiago City kung saan doon siya nakatira. Inilarawan ng taong ito bilang isang palakaibigan at masipag na ama sa kanyang tatlong malalaki ng mga anak. Madalas umanong lumuluwas ng Maynila itong si Arman, doon kasi siya regular na namimili ng mga stock sa kanyang maliit na negosyo. At sa ilang mga taong kanyang pabalik-balik sa Manila, ang Victory Liner ang kanyang laging sinasakyan. Kaya naman pamilyar na siya sa mga mukha ng driver at konduktor nito. Ito namang si Gloria Quiliano ay may-ari ng isang maliit na bakery at cafe sa Cauayan City, kung saan isa na siyang byuda at mayroong kaisa-isang anak sa kanyang dating asawa bago pa man sila nagkakilala ni Arman Bautista. Ayon sa mga report, kilala si Gloria Quiliano bilang isang haligi ng kanyang komunidad na palaging maaasahang tumulong sa mga kapitbahay. Sa mga oras umano na sila'y napaslang, si Gloria Quiliano ay patungo sa Maynila at ilang beses na rin umano itong nagtungo sa Maynila na palaging ang Victory Liner ang kanyang sinasakyan. Ngayon mga kapatid, sa nakakalungkot na insidenteng nangyari sa dalawang biktima, sa umpisa ay talagang blanco ang mga investigador sa tunay na motibo kung bakit sila pinaslang. May mga nagsasabi na maaring nagkaroon lamang ang mga salarin ng mistaken identity o mali ang taong kanilang natodas. Hindi rin naman inalis ng pulisya ang potensyal na paghihiganti ang dahilan sa nasabing insidente. Ngunit sa patuloy na paggulong ng investigasyon, nakakuha ng report ang mga otoridad na posibleng away pamilya at ang anak mismo ng babaeng biktima ang involved sa insidente. Ayon kay Police Major Ian Agliam, tinitignan na umano nila ang anggulong malalim na alitan ng mag-ina
Una rito ang pagtutol ng anak ng babaeng biktima sa kanilang relasyon ng kanyang kinakasamang si Bautista. Talagang mayroon din umanong mainit na samaan ng loob itong si Gloria Quiliano at ang kanyang anak sa kadahilan ng kinasuhan nito ni Quiliano ng karnaping at robbery nito lang Abril. Isa ring video ang inirecord ni Quiliano na naglalabas ng sama ng loob sa kanyang nakaalitang anak. Sinabi niya rin dito na wala umano itong karapatang magstay sa kanyang bahay at ang kanyang mga ari-arian ay doon niya inihabilin sa kanyang mga kapatid at tinanggalan din dito ng karapatan ang kanyang anak. Noon pa umanong Marso inirecord ang naturang video, mga panahong mayroong matinding alitan ng mag-ina at sa mga sumunod na buwan dito na idinimanda ng biktima ng kasong pagnanakaw at karnaping ang kanyang anak. Ginawa ko itong video na ito para sabihin na ng aking anak ay walang karapatan mag-stay sa bahay ko o kumuha ng mga ani. Tinatanggalan ko siya ng karapatan dahil alam naman niya na naghati na kami. Ginawa ko ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya, pero ano ang iginanti niya? Inabot ng 3 pagdinig sa korte ang mga isinampang kaso ng biktima laban sa kanyang sariling anak at nito lang November 8 sa kanilang huling hearing ay nagkaroon ng settlement o pag-aayos ang dalawang panig hanggang sa naganap na nga ang isang madugong insidente. Kinumpirma naman ng isa sa mga kamag-anak ng biktima na nakaalitan din talaga ng napaslang ang anak nito bago ang insidente at una nang naibalitang nakakatanggap na ng mga pagbabanta sa buhay ang babaeng napatay. At bagaman tahasang itinanggi ng anak ang pagkadawit, hindi naman dito nagtapos ang investigasyon. Sa kasalukuyan mga kapatid, bagamat hindi pa 100%, ngunit dahan-dahan ang natutumbok ng mga pulis kung sino ang mga sangkot sa napakamadugong pangyayaring ito. Inaasahan din nila na sa pamamagitan ng kanilang nakalap na mga ebidensya, mapapabilis nito ang pagkilala sa dalawang pumaslang na suspect. Malaki ang paniniwala ng mga pulis na ang naturang pumaslang sa dalawang biktima ay mga taong inuupahan. May mga witness na rin umano na ang mga taong ito ay nakitang umakyat sa mga mabundok na area sa barangay Minuli pagkatapos gawin ang kanilang krimen. At malaking bagay rin para sa investigasyon ang nakuhang CCTV footage dahil sa pamamagitan nito, mas lalong ma-identify ang mga suspect. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! Thank you.